Formal nang nagsampa ng reklamo ang kampo ni Eman Bacosa sa Games and Amusement Board laban kay Rodelyn Perez at referee Gerald Domeldan kasunod ng kanilang kontrobersyal na laban. Nakapokus ang reklamo sa umano'y paulit-ulit na rabbit punches at mga alegasyon ng kapabayaan ng referee sa pagpapatakbo ng laban. The Philippine Showbiz List presents detalye sa gab complaint ni Eman Bacosa kontra kay Rodelyn Perez at sa referee. Eman vs. Rodelyn knockdowns and result. Bago pa man mag-abot sa ring sina Eman at Rodelyn Perez, may personal ng tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang boksingero. Ilang araw bago ang kanilang nakatakdang tapatan, nagpakawala ng isang matapang na pahayag si Rodelyn. Sinabi niyang humanda si Eman dahil aagawin niya raw ang iniuugnay sa kanyang si Jillian Ward. Noong gabi ng June 21, 2026, nagtagpo ang dalawa sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa City para sa bakanteng Philippine Boxing Federation Youth Lightweight title. Ang labang ito ay nagsilbi ring rematch matapos talunin ni Eman si Rodelyn sa kanilang unang paghaharap noong 2024. Si Eman ang pinaburang manalo dahil sa kanyang malinis at 8 panalo sa mga nakaraang laban. Ngunit nagulat ang lahat sa bagsik na ipinamalas ng underdog na si Rodelyn. Nagawa niya na mapabagsak si Eman ng 3 beses, 1 beses sa round 2 at 2 beses sa round 3. Bagamat ipinakita ni Eman ang katatagan at tinapos ang buong 10 rounds, nagkaisa ang mga hurado na igawad ang tagumpay kay Rodelyn sa pamamagitan ng majority decision upang masungkit ang korona. Dahil sa matinding panalo, napaiyak sa sobrang saya si Rodelyn dahil sa pagtalo sa anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Nang tanungin naman siya ng isang boxing fan kung maaagaw na ba niya si Jillian, nakangiti itong sinabi na wala nang magagawa kasi siya ang nanalo. Ilang oras matapos ang kanyang tagumpay, nag-post si Rodelyn sa kanyang Facebook page ng mga katagang "It's not a chamba" at "Tinalo ng magtataho" na may kasamang mga laughing emoji. Hindi din nagustuhan ni Rodelyn ang mga lumabas na batikos laban sa kanyang estilo ng paglaban. Sa hiwalay na Facebook post noong June 24, binigyang diin niya na ang kanyang panalo ay hindi tsamba kundi bunga ng dugo at pawis bilang isang underdog na nanggaling sa hirap. Hinimok niya ang publiko at mga kritiko na tanggapin na lamang ang opisyal na resulta ng laban sa halip na maghanap ng butas. Joanna Bacosa questioned Rodelyn's rabbit punches. Tuluyang lumipat ang tensyon mula sa ring patungo sa social media. Opisyal na pumasok sa eksena ang ina at manager ni Eman na si Joanna Rose Bacosa Dino upang questionin ang naging takbo ng laban at ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa kanyang Facebook post noong June 27, inilahad ni Joanna na nakalasap si Eman ng paulit-ulit at tila sinadyang rabbit punches o mga iligal na suntok sa likod ng ulo at ibabang bahagi ng bungo na mahigpit na ipinagbabawal sa boxing. Giit ni Joanna, normal lang ang nagkakainitan na fighters ang hindi sinasadyang matamaan sa batok. Ngunit ang ginawa kay Eman ay umabot sa 7 o higit pang beses mula noong round 2 na hinayaan lamang umano ng referee. Ibinunyag din ni Joanna na habang nagpapatuloy ang laban, nagreklamo si Eman dahil sa paninigas ng katawan na nagsimula sa kanyang mga paa at umakyat pa itaas. Dahil sa takot sa kalusugan ng anak, isinalang agad si Eman sa isang CT scan. Ipinaliwanag ni Joanna kung bakit malaking issue ang rabbit punches. Gamit ang trahedya ng Puerto Rican boxer na permanenteng naparalisa, nakoma at nawalan ng kakayahang magsalita ng maayos noong 2015 dahil sa parehong uri ng iligal na suntok laban sa American boxer na si Terrell Williams. Hindi naman nagpaawat si Rodelyn. Noong gabi ring yon, naglabas siya ng magkasunod na post sa kanyang Facebook account. Sinabi niya na nakakadismaya umano ang nangyari at tila naapektuhan siya sa sitwasyon sa boxing. Ipinahayag din niya ang kanyang saloobin na kung hindi raw marunong tumanggap ng pagkatalo ang isang tao, mas mabuti pang wag na lang magboxing. Bagamat walang pinangalanan, malinaw na ang pamilya Pacquiao Bacosa ang kanyang bineltahan. Gab investigates Eman scam complaint against Rodelyn and referee. Ang isyong ito ay lalo pang lumalim. Nagpasya na ang kampo ni Eman na idulog sa Games and Amusement Board ang mga umunoy paglabag na naganap sa kanilang laban. Ang reklamo ay inihain ni Joanna na nagsabing hindi simpleng usapin ng panalo o pagkatalo ang kanilang ipinaglalaban ng anak. Bukod kay Rodelyn, isinama rin sa reklamo ang referee na si Gerald Domeldan.
Ayon sa kampo ni Eman, sa kabila ng umano'y paulit-ulit na rabbit punches, wala umanong ibinigay na babala o kaukulang parusa ang referee laban kay Rodeline. Para sa kanila, tungkulin ng referee na protektahan ang kaligtasan ng mga boksingero at tiyaking nasusunod ang mga alituntunin ng professional boxing sa loob ng ring. Samantala, kinumpirma ng Games and Amusement Board na natanggap na nito ang reklamo kaugnay ng alleged misconduct at officiating lapses. Ayon sa GAB, susundin nila ang itinakdang proseso ng due process sa pagresolba ng kaso. Hihingan muna ng paliwanag si Rodeline at referee Tumildan bago pag-aralan ang lahat ng ebidensya at maglabas ng pinal na desisyon. Nilinaw rin ng ahensya na hindi muna ito magbibigay ng komento sa merito ng kaso habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Kaugnay nito, ipinagtanggol ni Rodeline ang kanyang sarili sa pag-repost ng pagsusuri ng dating UFC fighter at BKB World Champion na si Rolando D. Ayon kay D, ang rabbit punch ay maituturing lamang na foul kung ito ay sinadya at paulit-ulit na ginawa. At sa kanilang laban ay isang beses lamang umano ito nangyari at hindi sapat para sa babala o bawas puntos ng referee. Iginiit din niya na si Perez pa nga ang may mas matibay na dahilan para magreklamo dahil sa ilang hindi na italang knockdowns at isang judge na nagbigay pa ng tabla sa kabila ng umano'y malinaw na dominasyon niya sa laban.